po ay panahon na malapit nang mamatay si Jesus Christ. At ang ating pong pamagat ay prayer. Dahil sa totoo lang, marami po ako nakikitang Kristiyano daw. Pero pagdating sa prayer, wala. Yan, in Jesus' name, amen. Yan lang ang prayer niya. Pero dito si Jesus Christ nagbigay, kasi si Jesus Christ sa John 17, siya po ang example ng prayer. At alam natin na lahat ng mga bagay na itinuturo sa atin, ang laging example si Jesus mismo. Nung utosan niya ang mga tao na magpabautismo, siya mismo nagpabautismo. Amen. So, kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo susunod kasi nagbigay si Lord ng example, sarili niya. Amen. So, dito sa binasa natin, sabi ng Panginoon, at lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang nangatutulog. O yan po ang maraming Kristiyano, tulog. Baka mamaya dito habang nangangaral si Pastor mayroon ng ganyan. No? Amen. So itong nangyari ito, pumunta nasa Gethsemane sila nito. Nagpipray si Lord. So, sabi rito, ngayon nakita niya na tutulog yung mga alagad. At sinabi kay Pedro, hindi kayo maaaring mga kipagpuyat sa akin ng isang oras? So, ang minimum na hinihingi ni Lord sa mga alagad, kahit isang oras. Ganun ba tayo mag-pray? Inaabot ng isang oras? O isang minuto? Ang hinihingi dito ni Lord sa mga alagad ay 1 hour. Hello? Kaya kung walang isang oras ang prayer mo, amen? Ay yung iba, kakain. In Jesus' name, amen. Hakat. Matutulog. In Jesus' name, amen. Tulog. Pagising, in Jesus' name, amen. Larga. So sabi ni Lord dito, wala ba sa inyong pwedeng makipagpuyat sa akin? Kahit isang oras? Bakit hinihingi niya ito sa 41? Kayo'y mangagpuyat, ang pagpupuyat ditong tinutukoy ni Lord, prayer. Kayo'y manalangin. Mangagpuyat at magsipanalangin. Siyempre nga naman, pag nanalangin ka, mapupuyat ka talaga. Upang huwag kayong magsipasok sa... Kaya pala tayo inuutosan ni Lord manalangin para hindi tayo matukso. Marami kasing tukso dito sa mundo. Una ng tukso, pagising mo, kape. Sa halip na manalangin, kape muna, almusal muna. Tukso na po yun. Sabi niya, ang espiritu sa katotohanan na may ibig, datapot mahina ang laman. Yan. Kaya pala tayo, inaano ni Lord na manalangin kasi may kahinaan po ang ating laman. Sabi nga kanina na mensahe ni Brother Gerald, dapat spiritual tayo. Huwag tayong titingin sa laman. 42. Muli siyang umalis, nabilang ikalawa. So, iniwan niya yung mga, siguro nung ginising ni Lord yung mga alagad, nagising din. So, nung magising, ang alam ni Lord, mananalangin na. Umalis uli, sabi rito, bilang ikalawa. At nanalangin. So, makita nyo si Jesus Christ, prayerful. Sabi niya, na nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kung di ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. So, may gagawin si Lord na kung yung laman ni Lord, ayaw niya. Kasi biro mo, alam ni Lord na parurusahan siya, ipapako siya. Kaya sabi niya kung ang laman niya nagsasabing wag. Pero ang sabi niya, ang iyong kalooban. Bakit nasabi na ni Lord yun? Handa siyang harapin ang anumang bagay. Dahil siya po'y prayerful. Kaya po ang mga prayerful, handa siyang humarap sa lahat. Pag mapanalanginin yan. Kaya sabi niya, 43, at siya'y nagbalik na muli at naratnan silang
Binalikan ni Lord yung inaasahan niyang nananalangin. Pero pagdating ni Lord, ano nangyari? Naratnan silang nangatutulog. Amen. Sapagkat nangabibigatan ang kanilang mga mata. So, yan po ang ating tatalakayin mga kapatid. Prayer. Bakit mahalaga ito? Amen? Oh. Sa lahat tayo, wala na po ngayong hindi nagsisilpon. Lahat may hawak na silpon, maliban sa akin. iPad po itong akin. Ngayon, maski itong iPad, kung hindi ko po ito i-charge, hindi ko ito magagamit. Lahat ng cellphone, hindi po yan magagamit kung hindi yan i-charge. Katulad din ng kotse. Kahit bagong bili ang kotse mo, kung walang baterya yan, di mo yun magagamit. Kahit bagong-bago. So, napakahalaga po ng power. So, dito sa atin, kung hindi natin i-charge ang ating buhay, hindi po tayo magagamit ni Lord. At ang charger ng isang Kristiyano, prayer. At iyan po, sabi ng propeta, iyan ang hininga ng Kristiyano. Kaya kung ikaw hindi nagpipray, ibig sabihin, hindi ka humihinga. At pag ang tao hindi huminga, anong kalagayan niya? Yung hindi humihinga. Patay. Iyan ang kalagayan ng maraming Kristiyano. Patay. Kaya hindi sila magamit ng Diyos. Patay. Bakit patay? Hindi siya nagcha-charge. At ang charger natin dito, prayer. Ang hinahanap ni Lord sa alagad, mahina nga ito 1 hour. Ako dito, sa 15 kanta. Kanta pa lang yun puwera prayer, tuwing umaga. Amen. Bakit ko dinadamihan? Kasi, sabi ko sa inyo, wala po tayong maibibigay kay Lord. Ay, yung tithes ko, Pastor, hindi yan galing sa iyo, ang tithes mo. Ang tanging maibibigay natin kay Lord na galing sa atin, worship. Walang iba. Pag hindi ka nag-worship, ibig sabihin, patay ka. Kaya gano'n na lang ang ginagawa ko, tuwing pagising ko, inuuna ko si Lord dito, worship. Amen. So, ganun din ba tayo? Pagising sa umaga, inuunang ini-entertain si Lord? O ang ini-entertain mo yung sarili mo? Amen. So sabi rito, at muli niyang silang iniwan at umalis at nanalagin bilang ikatlo. So, laging 3, no? Minsan ni Brother Gerald kanina, 3. So, iniwan ulit sila. Sabi rito, na sinabing muli ang gayon ding mga salita. Okay, so, makikita po natin, si Lord, nais niya na ang mga alagad niya ay isang prayerful. Kasi tingnan nyo, noong pong, Trinitarian pa ako noon. Dito po sa Lingayen, meron diyang campsite sa may sementeryo. May campsite dyan. Dyan po kami nagpa-fasting 10 days. Talagang walang kain. 10 araw. Puro prayer, aral. Prayer, aral. At alam niyo ba kung anong panahon yun? Doon ko naranasan ang mga himala. Kasi pag ikaw ay prayerful, isa kang powerful. Kaya yung hindi nagpipray, wala pong power yan. Amen. Doon ko naranasan, maraming may sakit, pinagaling ni Lord. Kasi pag ikaw ay laging nananalangin, nandiyan po ang power. Kaya, nais mo bang power? Maging prayerful ka. Worshipper ka. Higit sa lahat. Kasi iyon ang hinahanap ni Lord sa isang Kristiyano, isa siyang worshipper. Worshipper. Amen. Kasi, palagay nyo, halimbawa, anak nyo,
asawa nyo, hindi kayo kinakausap, dinadaan-daanan ka lang, anong maramdaman nyo? Ha? Anak mo, daan-daanan ka lang dyan. Hindi ka pinapansin. Masakit po yun. At yung prayer, pakikipag-usap po ito sa Diyos. So kung hindi mo kinakausap ang Diyos, masakit kay Lord yun. Dahil ang nais ng isang magulang, kausapin mo. Kaya nga may mga anak hindi kinakausap ng magulang, nandyan na, nandyan si papa mo, si mama mo. Hello? May mga ganong sitwasyon na hindi nila pinapansin ang kanilang magulang. So, nasasaktan po ang ating Panginoon kapag hindi tayo nananalangin. Amen? Okay. Dito sa Matthew 24, dahil bago ako pumasok sa mensahe. Matthew 24, verse 5. Ito po yung panahon ngayon. Sabi niya, "For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many." Totoo ito, hindi? Na marami ang malilinlang. Ang daming nalinlang. Sabi nga ng mensahe kanina ni Brother Gerald, na pagdating sa third pool, maraming umayaw kay Lord. Pagdating sa mensahe, sa salita, mas gusto nilang pakinggan yung noon. Pero yung ngayon, ayaw nila. Ang third pool po ngayon, ang 7 seals. Nandyan nakapaloob ang mensahe ng panahong ito, sa 7 tatak. Sabi na marami ang maliligaw. Ano pa? At mga kakarinig kayo ng mga digmaan, ito na po yun. Gera. Ha? At mga lingaw-ngaw. So ito pong sinabi ni Lord, more than 2,000 years ago, nangyayari ngayon. Kaya sabi ni Paul, 2 Timothy chapter 3, ito yung perilous time, mapanganib na panahon ito ngayon. Kaya kung tayo naglalaro at hindi ka nananalangin, ano ang magiging buhay mo? So sabi niya, alingaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari dapat hindi pa ang wakas. Hindi pang wakas. Pero sa gira, nakita namin ni Jackie yung Gaza sa Middle East. Nagsisigaw, yung dating may mga pera noon, mga magaganda ang building nila, mga bahay, mayayaman. Nagsisigawan sa gutom. Dahil sa gira. Kaya ano ang inaasahan natin pag nagkaroon ng gira sa Pilipinas? Yun din. Paano kung hindi ka nananalangin? Hello? Hindi po ito biro ngayong panahon na ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, at madalas din sabihin ni Jackie, samantalahin nyo na tayo po'y nakakapagsimba pa dahil may araw, baka hindi na tayo mag-fellowship sa mga nangyayari ngayon. Kaya kung laro-laro ka, kawawa ka. Sabi niya, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom, at lilindol, Ano, hindi ba ito nangyayari? Lindol. Ano ang kasunod yan? Gutom. O paano kung hindi ka nagpipray? Laro-laro ang paglilingkod mo. Kung maisipan mong dumalo, dadalo. Kung ayaw-ayaw. Kawawa ka. Kasi laro. Ang paglilingkod kay Lord, hindi po ito laro. Pinakita ko sa inyo ang paglilingkod ko. Seryoso po ako rito. Amen. Hindi ako naglaro dito. Amen? Ano sabi niya? Ngayon po ay itong mga nangyayari ngayon, higit kailangan natin ngayon ang prayer. Kaya pag hindi ka nagpipray, pinakikita mo lang hindi ka Kristiyano.
Dahil ang trabaho ng Kristiyano, kasi iyan ang utos ng Panginoon sa mga alagad. Manalangin kayo. At ang hiningi nga doon, 1 oras lang. Ako, ayaw ko ng 1 oras lang. 1 oras siguro sa upuan. 1 upuan. Yung gabi. Iba rin yung prayer ko sa gabi. Amen? Okay, punta tayo sa ano. Kasi tingnan nyo. Ang mga nangyayari ngayon, bagyo, lindol, tsunami, gutom, mga sakit, mga kahirapan, mga salot, mga kaguluhan, kapahamakan, mga kasamaan, mga pangamba, mga pag-aalala, pagkabalisa, mga virus. Ang bakuna po ngayon, naglilitawan na yung mga mensahe sa bakuna. Killer po yan. Baka hindi nyo alam. Wala pong magandang idudulot ang bakuna. Kaya kung tayo po ay huwag kayong basta-basta magpabakuna. Pabakuna kayo kung nakagat kayo ng aso. Isa para sa anti-rabies. Pero kung iyan ay mga COVID, lalong mapapadali ang buhay mo. Amen? Punta po tayo sa propeta. Tatalakayin po natin ang prayer. A hidden life in Christ. Sabi po ng prophet. Just look. Half the audience is standing here at the altar. Grabe po ang kapag may gawain ang propeta. Kalahati daw ng mga naroon nakatayo sa harap ng altar. Great bunch of the rest of them still coming for a prayer of consecration. Consecration is holiness. Giving our lives, surrendering ourselves. Iyan po ang Kristiyano, dapat lagi niyang isinusuko ang kanyang sarili sa Panginoon, hindi susuko lang sarili sa church. Pag uwi, wala na. Nakalimutan na kung ano ang napakinggan. Ano ang sabi nila? Lord, I'm tired of having to pray through every other day. Kasi sa dami. I want to settle it all. I want to come into the inner court now. Pag inner court, sa Holy of Holies, talagang yung nais ni Brother Branham, yung prayer na silang dalawa lang ni Lord. At iyan po ang dapat na ginagawa ng isang Kristiyano. Sa iyong lugar, sa iyong bahay, sa isang lugar na kayong dalawa lang, dapat, kasi nagpipray po ako dito, ako lang, at saka si Lord. Sabi niya rito, I'm coming behind the veil tonight. I'm coming in with you. I don't care what anybody else says. So pag si Brother Branham pumasok na sa kanyang, meron po ngang isang Trinitarian po ito. Kilala niyo siguro sa taga-Korea. Si Paul, yung Gichu. Pastor po ito ng Assemblies of God. At dahil sa dami ng kanyang membro, milyon po ang kanyang membro, pinupuntahan siya ng presidente ng Korea. At meron pong gwardiya doon sa labas ng kwarto. Kasi meron siyang prayer mountain. Meron doong kwarto si Yung Icho, may nagbabantay. At alam niyo ba yung luhuran ni Yung Icho? Siminto po. Kanal na. Ba't nagkanal na yung luhuran niya? Kaluluhod. So Trinitarian po yun. Pagkatapos ikaw, third coming, hindi mo magawa. Trinitarian yun, si Yung Icho. Kanal na yung luhuran niya. Ganyan na. At pagpunta doon ng presidente ng Korea, para kasi sa politika, malaking tulong ang religious group. Milyon po ang membro. Pagdating ng presidente doon, pwede ko ba niyang makausap si Pastor Yung Icho? Sir, mamaya na po.
kausap niya ang Diyos. Hello? Siguro tayo, pag presidente ang dumating, tigil mo na ang prayer. Si Yong Gicho, hindi siya lalabas hanggat hindi natatapos ang prayer niya. Ganon, karespeto na yung Gicho ang Diyos. At iyan ang dapat sa isang Kristiyano. Ganon ang pagrespeto niya sa Diyos. Uunahin niya ang Diyos. Hello? Ganon po ba tayo? Laging prioridad ang Diyos sa buhay niya. Amen. Ako, hindi ko po pinagmamalakas sa ang prioridad ko si Lord. Bago ang iba, uunahin ko si Lord. Amen. I'm coming in, Lord. And here, I will abide forever in your presence. So, ito yung sinasabi ni Paul na pray without ceasing. Ang prayer ng isang Kristiyano, kahit saan siya magpunta, ang isip niya, ang laman lagi si Lord. I don't want the world's likes. Ayaw niya dito sa sanlibutan. I want, yan po ang Kristiyano I want a consecrated life in you. Holiness. I want my life to start right now in this revival. And when the revival breaks in a few days, and the lame goes to walk, and the blind sees, testimonies ringing out through the country, I want to be a part in that. And now, I'm consecrating my life. So, makikita niyo po ang propeta na kaya ganon siya kaseryoso. Ano man ang ginagawa ng Diyos, bahagi siya. Tulad ng, sa akin, hindi ko naman po, kasi tulad ng madalas kong sabihin sa inyo, hindi naman ako nagpapagaling, pero bahagi ako doon. Kasi kung wala namang magpipray, ano mangyari doon sa may sakit? Importante pa rin yung may nagpipray. Amen? At doon gagamitin ni Lord yung nagpipray sa kagalingan ng tao. At bahagi po tayo. Kaya ano man ang ginagawa ni Lord at ito'y ginagampanan mo, bahagi ka dyan. Sabi niya, God hath a provided way. Okay, yan. Nagpipray po si Brother Branham, Heavenly Father, we come to Thee most humbly. Ayan po. So, ang prayer, isang uri ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Na nakikiusap ka. Kasi wala po. Halimbawa, yung balita na bagyo, signal number 5, kahit kadinahan mo ito, may magagawa bang kadina? Kung pasukin ito ng signal number 5. Pero si Lord, wala yan. May magagawa ba tayo? Kahit anong kanda daw bahan. Hello, kung wala naman palang bagyo, anong ka ba? So, nasa pananampalataya po yan. Nasa paniniwala mo, anong klaseng Diyos meron tayo? Anong klase? Mabagsik ba ang Diyos natin sa atin? Sabi ng Bible, pinakamabuti ang Diyos. Kung hindi mabuti ang Diyos, ano kaya kalagayan natin ngayon? Sabi na, in the name of the Lord Jesus, Thy beloved Son, we come in His name because He has bid us to do so, saying, ano ito? Whatever you ask the Father in my name, I'll do it. Ano man daw ang ating hingi sa Ama, sa pangalan ni Jesus, gagawin. O ano bang hihingi natin ngayon? O hilingin natin sa taas ang bagyo. Tapos. O ngayon, kung hindi ito totoo, huwag tayo manalangin. Pero sinabi niya ito sa John 14:13. Ano man ang hingin niyo sa Ama sa aking pangalan, iyon ang gagawin ko. O sabi niya, then, if we place His name, we know that we're bound to have a talk. O yun. Makipag-usap tayo kay Lord, makipag-deal tayo, Lord. Mabigat po yung sabi ng science, bagyo.
signal number 5. Amen. Wala kaming, Lord, kung ito binagyo ng church natin, alam mo naman, tali-tali lang ng alambre ito. Wala na tayong papipilosipan, Lord. Pag natanggal din ang bubong ng bahay, ano mangyayari sa amin, Lord? And tanong, si Lord ba hindi, si Lord ba mahirap kausapin? Ganun lang po ang pananaw ko kay Lord eh. Isang mabuting Diyos, ganun ang gagawin niya sa atin. Hindi gagawin ni Lord yun. Na tayo ilagay sa isang kalagayan na tayo po'y mapapariwara. Dahil ang Diyos, lahat ng mabubuting bagay, iyon ang ginagawa niya sa mga mananampalataya. Kaya ang ating puso pag-iisip, ilagay natin ito sa kamay ng Diyos. Walang mangyayaring masama sa isang mananampalataya. Amen. Sabi niya, and this prayer shall be carried straight to Him. Lahat ng prayer natin, makakarating ito. Ito, supernatural. Yan. Prayer is not a perhaps. Ang prayer daw hindi yung baka sakali. Ano ba yung baka sakali? Pag sinabing baka sakali, magpipray ako, baka sakaling mangyari. No. Ang prayer, sigurado. Prayer is a sincere thing. Ang pananalangin ay isang bagay na dapat sincero tayo. Kasi ang kausap mo, Diyos. At ang kausap mo sa prayer, alam mong makapangyarihan na kayang gawin lahat. Tingnan niyo si Brother Branham. Sa sobrang depressed, namatay ang asawa, namatay ang anak. Kinuha yung magnum pa yata yun. Kasi gusto nilang tapusin ang buhay niya kasi sa kalungkutan. Profit pa po yun, Kailangan mawala na rin ako. Nahirapan siya sa kalagayan niya kasi meron siyang hindi sinunod. Kinuha yung ayaw pumutok. Bang! Binalik. Click. Click. Ayaw. Bang! So yan po ang Diyos. Kung ayaw ni Lord kunin ka. Hello? Hindi ka mamamatay. So kung kahit gaano kalakas na bagyo ang dumating, ayaw ni Lord na mapahamak tayo, wala pong magagawa ang bagyo. Subalit, kahit hangin lang na not get down, shut your eyes and thinking about your work or your work. So sa pagpipray natin, huwag sasalihin. Kasi may nagpipray, katulad nung nag-Bible study ako sa Alaminos. Yung binabible ko doon, isang nanay, may tindahan. Habang siya ang pinagpray ko sabi niya, sister, ikaw ka ako mag-pray. Opo, pastor. Pray siya. Panginoong Diyos. Tindahan yun. May dumating na bumibili. Opo, magkano itong tuyo? Panginoong Diyos, 10 piso ang isang balot. Nagpipray, kausap yung sa prayer, tulad na yung gityo, kahit presidente yan, huwag mong i-entertain. Ituloy mo ang pakikipag-usap mo sa Diyos. Dahil Diyos yung kausap mo. Kapag tayo nagpipray, mga kapatid, si Lord. Kaya nga nagtataka ko, bakit maraming tamad? Tamad makipag-usap sa Diyos. Na samantalang ang Diyos ang nagliligtas, nagbibigay ng mga pagpapala, nag-iingat sa atin, tinatamaran. Hindi masaktan ang Diyos niyan? Kinatatamaran mo ang pakikipag-usap sa Diyos na siya pala ang ating tagapagligtas. Siya pala nagbibigay sa atin ng lahat sa ating buhay. Tapos tamad ka. Mabuti walang tamad dito. Nakuha niyo ba?
At iyan po ang totoo. Marami ang kinatatamaran ang prayer. Sabi niya? And thinking about your washing or your work or your doing, say, Lord, help me and John and heal Miss Jones and so forth. That's not prayer. That's repeating some words. But prayer is to come into an atmosphere where you realize that you're in the presence. Ayun. Sa prayer, ikaw lang at ang Diyos, dapat mong maramdaman. Hindi yung kung ano-anong pumapasok sa isipan at puso natin. Ang prayer, ikaw at ang Diyos nag-uusap. Kasi tingnan nyo, sa prayer natin, sincerong prayer, nangungusap po ang Diyos. At siyang nagtuturo sa atin kung ano. Kasi tingnan nyo ang gawa ng Diyos. Pag ikaw ay nananalangin, igagayad ka sa tama. Hindi ka dadali sa tindahan para bumili ng umuusok. Kung nagpipre ka. Hindi ka dadali na bumili Marlboro. Hello, dapat ilagay ang ating lugar, Lord. Lugar mo ito, Lord, Pangasinan. Huwag mong ilagay, Lord, sa isang bagyo na kung saan maraming mapinsala. Itaas mo, Lord. Karapatan natin yun. Nahingin sa Panginoon na ilayo tayo sa anumang mga sakuna. Kasi hindi po birang signal na may mga matitino pa rin na naiwan. Pero mismong gobyerno ang nagpapahirap sa taong bayan. Ulitin ko, hindi lahat. Sabi rito, then ask what you will. It will be given. Yung salitang given. Past tense nga ito. Ibig sabihin, hindi mo pa hinihingi. Binigay na. Amen. Faith. Ayan. Grabe ito. Prayer changes things. Para bang ganito? Naalala ko noong may balita nung bagyo. Ang direksyon dagupan talaga. Sinabi sa balita, dagupan. Prayer. Ang prayer ko noon, Biyernes din yata yun Hangin. Lumihis ka. Dapat pala sinabi ko, hangin, tumaas ka. Sabi ko, lumihis ka. Lumihis, patungong swal. Alaminos kaya, daming bahay dyan na nagiba. Pero, niligtas ng Diyos itong lugar na ito. Kaya ng mga sumunod uling bagyo, sabi ko, tumaas ka. Para hindi na mapunta doon sa ginugurdyan ni Brother Victor. Hello? Nakuha niyo ba? Sumusunod po ang kalamidad. Sa prayer na sincero. Pero paano kang pakikinggan kung naglalaro ka lang? At maraming ganong Kristiyano, laro, hindi na nanalangin. Hello? Sa edad kong ito mga kapatid, kung hindi po ako nagpipray, ano na kaya ang buhay ko? Amen? So sabi rito, prayer changes death to life. O mawawala ka na. Pero, dinadala ka ni Lord sa buhay. Lalo na itong minsan. Prayer changes sickness to health. Brother Pacifico. Ano sabi niya sa testimonyo niya? 3 doktor. Walang nagawa. Pero, kay Lord, gumaling. Nababago. Ang kalusugan natin, nababago sa prayer. Dati, weak tayo, pero binibigyan tayo ni Lord ng kalusugan dahil sa prayer. Kasi sa prayer, wala namang iba tayong kausap dyan, Diyos. At sabi ni Lord, hingin ninyo. Humingi kayo upang malubos ang inyong kagalakan. Changes sinners to saints. It's prayer. Tulad ko, binago ng Diyos. Tulad nyo, binago rin ng Diyos. You may laugh too much. You may shout too much.
You may eat too much, but you'll never pray too much. O, yun pong masakit. Marami tayong kinakain. Mahilig tayo sa mga tawanan. Masaya tayo. Pero pagdating sa prayer, tamad. Mga kapatid, itong panahon ang dapat tayong laging nakaluhod kay Lord. Sorry? The Bible said, I would that man pray everywhere. Sabi ng Biblia, ang nais ko niya, si Paul po may sabi nito, na lahat ng mga kalalakihan, manalangin kahit saan. Lifting up holy hands. So, you'll never be able to pray too much. Mga kapatid, ito po ang dapat na maging buhay natin ngayon. Maging prayerful. Lalo na po itong mga nagaganap ngayon. Higit nating kailangan ngayon si Lord. At mag-pray tayo lagi, sincerong prayer. Amen. Now sabi niya, teaching on Moses. And that's what prayer does for the believer. That's what daily keeps the world out of you. Ayun. Sa prayer, nililinis po tayo. Inilalayo tayo ng Panginoon. Kasi ang world o sanlibutan, sa dyablo po yan. At dahil ikaw ay prayerful, inilalayo ka ni Lord. Is when you pitch yourself on your knees and say, Lord Jesus, and the blood comes down and it seals you all up. So the devil can get you out, can get you. Sa isang laging nananalangin, ang dyablo hindi ka masisila. Hindi ka niya makukuha. Kasi ang dyablo takot siya sa nakaluhod. Sabi ng prophet, kumakaripas ng takbo, si Satanas, pag lumuhod ka na. At ang binanggit niya ba, even yung pinakamahinang Kristiyano, pag lumuhod na ito, tumatakbo si Satanas. Di how much more kung ikaw ay mainit kay Lord? Anino mo lang, tumatakbo na si Satanas. Revelation, Book of Symbols. I want to give you a little secret. Ano yun? The Lord has blessed me greatly. Bakit kaya? And to whom I give praise for praying for the sick. And I have watched it through these years, and I have found it to be the absolute truth. I can never get my prayer through till actually I get right into the real fellowship with the person I'm praying for. You've got to get down and feel that person's condition. Maging sa sa karanasan ko Kasi sa prayer, kaya pala laging sinasagot ni Lord ang prayer ni Brother Branham. Kasi kailangan maramdaman mo. So yung may sakit, nararamdaman ni Brother Branham yung kung ano ang kalagayan. At ganun po ako, pag nagpipray ako sa may sakit, ramdam ko yung kalagayan niya na nahahabag ako doon sa tao, sa kalagayan niya, nararamdaman ko ang kanyang kalooban. So sa prayer, kaya sinasagot ni Lord yung kalagayan ng tao, dahil sa pag-ibig mo, nararamdaman mo ito. At ganun ang ating propeta. Pag nananalangin siya, iniisip niyang siya yung may sakit na dapat makalaya doon sa kanyang kalagayan. Amen. The arrow of God's deliverance. From above. And I tell you, don't let the world creep into you. Don't let the world get into your churches, brethren. Pray it out. Fast it out. Until God comes down and takes a hold. So talagang sincerity. Na para kang isang taong mayroon kang gustong hingin sa gobyerno na gusto mong gawin nila. Nagmamakaawa ka. Ganon ang prayer ng isang matuwid na tao. Sabi niya,
hanggang, nakita niyo si Jacob, nung sila'y nagpanagpo ng Diyos na nagsatao si Lord noon. Nakilala ni Jacob, si Lord ito. Nag-wrestlingan sila. Sabi ni Jacob, sabi ng ka-wrestling niya, kasi malakas din si Jacob, bitawan mo na ako, magliliwanag na. Hindi kita bibitiwan. Maliwanag na, hindi kita bibitiwan. Basbasan mo muna ako. Bibitawan kita, basbasan mo muna ako. Kaya nung binasbasan si Jacob, binitiwan niya na. So, ibig sabihin, si Jacob yung taong hanggat hindi niya nakukuha ang nais niya, hindi siya bibitaw. At iyan po ang isang Kristiyano, hanggat hindi nangyayari yung ating pinapanalangin, hindi tayo bibitaw dyan. Dahil ang prayer po, may araw yan. Sasagutin ni Lord yan. May nakatakdang araw dyan. Amen. That's right. Keep the joy of the Lord among the saints. Keep them prayed up and guard every little place. If Noah sinned a leak in his ark, sa paano niya? Why? He put some pitch in it, and so that's about the best thing I know to keep the leak out. The word out is to stop up the leak. Okay? So, kumbaga sa barko ni Noah, siyempre may tendency na pwedeng lumubog ang arko kung may mga butas. Kaya ang ginagawa ni Noah, nilalagay niya ng pinapatsyahan niya yung mga pwedeng daanan ng tubig. At ganon din po tayo dito. Yung mga kahinaan natin dapat ito maiayos. Amen. Sabi niya, to stop up the leak is the best thing that I know to do. Only one way to do it. That's prayer. Ito po yung arko na Panginoon ngayon, ang ating buhay. Amen. Kung nais natin itong laging nakalutang, amen, yung ibig sabihin, ligtas sa lahat ng bagay, prayer. Amen. Prayer stops the leak. Prayer changes things. Amen. Ito ang kalagayan ng mga babae daw ngayon. The unchangeable God. Yeah. Most the women today has wash machines. Lahat lalo na ngayon. Yung mga ayaw nang magkusot-kusot. Washing machine na. Pati po mga nangangalakal, may washing machine na. Sabi niya. And electric ironers. Mga plancha. And push-button dishwasher. And everything like that. And yet, they got less time to pray than they ever had. Kompleto na nga sa bahay, may washing machine na. Lahat na ng mga teknolohiya, meron na. Pero pagdating sa prayer, tamad. Kung kailan may mga gamit na. Tama, mali? Bakit kaya kinatatamaran ng tao ang prayer? Na dapat hindi tayo tamad sa prayer. And yet they got less time to pray than they ever had. Ito. You know, Susanna Wesley? Sino itong Susanna? Nanay po ito ni John Wesley. Had 17 children. Sino sa inyo dito ang 17 ng anak? 17 ang anak. And she, with them 17 children, packing the water from a spring. Umiigib pa ito. Sa ilog. Tayo may mga gripo. May puso. Ito si Susanna Wesley, 17 ang anak, umiigib. Wala silang gripo. Packing the water from spring and washing on her hands. Wala siyang washing machine. And yet, she could find 2 or 3 hours a day. Walang washing machine, nag-iigib sa batis. Pero sabi rito,
hanggang 3 hours ang prayer niya. Ha? Kumpara doon sa may washing machine, electric stove, or may gas. Hayahay ang tao ngayon. Pero tamad siya prayer. Si Susana, 17 anak, umiigib, naglalaba, pero hanggang 3 oras ang prayer. Ganyan po ang mananampalataya. May panahon sa prayer. Amen. Ha? Sabi niya? And yet she could find 2 or 3 hours a day to pray with her children, kasama mga anak. With 17 little fellows. And out of there come a John and a Charles. So 2 naging lingkod ng Diyos. Si John Wesley at si Charles Wesley. Sa 17 yun, naging propeta yung 2. Kaya pag prayerful ka, dyan sa mga anak mo, may lalabas dyan na mga maglilingkod kay Lord mightily. Amen. Ngayon, pero kung tayo tamad mag-pray, baka ang labas niyan nasa buti. Amen. Oh. The falling apart of the world. Do we know what we really need? Ano talaga ang kailangan natin? Sometimes we pray for our desires. Ang pinagpipray ng marami, kung ano lang yung gusto niya. Siguro, panlaman. We pray for our desires. And sometimes, our desires is not our need. Yung pinagpipray natin daw, hindi naman natin kailangan. Ano kaya ito na hindi naman kailangan? Yun, laging pinagpipray. Siguro ang prayer nito, Lord, bigyan mo ako ng malaking pera na makapamasyal man lang sa United States. Yung hindi mo naman kailangan. Kaya pala minsan hindi sumasagot si Lord kasi hindi mo pa naman kailangan. Yun ang pinagpipray mo. We must realize that we do not understand what we need. We think we do. But God promised to supply our needs. And that He'll do. So yung pangangailangan natin, isusupply, yung kailangan mo talaga. Yung pang-araw-araw, kasi ang pangangailangan natin, ano sabi ni Lord? Masiyahan na kayo. Sabi ni Paul, sa Timothy, masiyahan na kayo na mayroon kayong kinakain, iniinom, may tahanan kayo, may damit. Ay gusto lampasan yun. Si Lord, kung kinakailangan, isusupply niya yan sa iyo. Pero ngayon, sabi ni Paul, makontento kayo sa kung ano meron kayo. Amen. Kung ano meron tayo, matuwa na tayo. Dahil kapag ka mayroong ipagagawa sa iyo si Lord, kahit hindi ka humingi, ibibigay ni Lord ang supply. And that He will do. Letting off pressure. Just remember, sabi niya, just a word of prayer. That's all. Drive down a little post there where you're sitting and saying, this day, the prayer of faith was prayed for me. And every time that I enter this church, I will remember where I was sitting this morning. There, the prayer of faith was prayed by the whole congregation for me. I'm going to be well now. This is it. Okay, so, sabi nga, no man is an island. Hindi po yung kayo lang ang pinagpipray ko. Si Brother Branham, pinagpipray ng kongregasyon. Kasi yung iba siguro, si pastor, wag na nating ipagprayan. Siya naman na nagpipray sa atin.
Pero si Brother Branham, pinagpipray ng mga kongregasyon. At kailangan ng pastor yan na ipag-pray din. Huwag yung prayer. Ang unahin, paano magkaroon ng magandang bukas. Kasi ang ating buhay, hindi po puro Diyos ang nagdedesisyon. Kalimitan, ikaw. O, pipili ka mga pangasawa, yung gusto mo, hindi yung gusto ni Lord. Amen. O, sabi ko sa inyo, ako ang prayer ko, pag-asawa ko ng Kristiyana. Binigay. Yung pala, ang prayer din niya, Lord, bigyan mo asawa, pastor. Ayun, binigay din. Sabi niya, and any man that's going to marry a woman, vice versa, and not certain, hindi ka sigurado, you better leave here alone. Iwanan niyo. Bakit ka makakasiguro dyan? Unbeliever yan. Baka dumating ang araw, iputan ka niya sa ulo, iiyak ka. Oh, bakit iiyak ka? Hindi ka nakinig, hindi yan sigurado, hindi yan ang para sa iyo. Ang para sa iyo, believer. Ha? Sabi niya, you better live here alone. You better pray through on it until God gives you the answer. Mag-pray muna. Pero unahin, aral. Pag-graduate na, may trabaho na, nakakapagbigay-bigay na sa magulang, ayun, mag-asawa ka na. Pero sa ngayon na nag-aaral ka pa, kalimutan mo yung kahibangan mo. Isang kahibangan yan. Sabi niya, and then what God joins together, let no man, ayun, hindi pwedeng, kasi pag yan po ang mag-asawa, pag nagsama na kayo, hindi yan pwedeng maghiwalay, hindi kayo pwedeng maghiwalay. O paano kung hindi bilibili na pangasawa mo? At naman problema ka na, chick boy pala. At mahilig mangako noon, pag ako'y sinagot mo, pag ako'y minahal mo, ang buwan, ikukwintas ko sa iyo. Pati mga bituin. Kaya nung nagsama na kayo, sabi mo nung araw, ikukwintas mo sa akin mga bituin. Oo nga pala, no? Pak! Nakita mo yung mga estrella. Hello? Kasi hindi ka sigurado. Unbeliever yan. Ang hanapin nyo, mga kabataan, mananampalataya para sigurado kayo. Amen. So sabi niya, and then what God joins together, let no man put asunder. But first, we must pray through on that. Ipanalangin nyo. Kasi sumasagot. Parang si Gerald, nag-pray to. Nag-pray ka ba, bro? Hindi ka nag-pray. Anong prayer mo? Taga-dagupan. Nasa prayer po yan. At si Lord hindi pwedeng magbigay ng hindi mo pinag-pray na sincerong prayer. Ibibigay yan. So, hintayin mo yung panahon. At ulitin ko sa mga nag-aaral, hindi pa ito ang panahon. Hintayin nyo. At tingnan nyo, magugulat kayo. Pag nagbigay na si Lord, wow! Hindi ko ito inaasahan. Ang inaasahan ko lang, kulukoy lang. Amen. Si Lord ang magbibigay ng kapartner mo. Huwag ikaw. Nakakita nyo si Isaac? Sino ang naghanap ng partner niya? Siya? Inutusan niya si yung alipin ni Abraham. Naghanap at prayerful yung naghanap. Sabi niya, Lord, dito sa napuntahan kong lugar, pinahahanap ako ng aking Panginoon ng asawa ni Isaac. Lord, sabi niya, yung magpapainom sa akin, aalukin akong uminom at pati mga kamilyo, paiinumin niya. Iyon na, Lord. May dumating ng mga kababaihan. Kasama yung mga kapatid ni Rebecca. Pero tanging si Rebecca, ang nag-alok ng tubig kay doon sa sa inutusan ni Abraham. At sabi niya, habang umiinom yung inutusan ni Abraham, paiinumin ko na rin po, 10 camel yun.
Ilang galon ang inom ng camel? 10. Umigib si Rebecca, pinainom. Sabi ni nung ino, purihin ka, Panginoon, ito na yun. Sumasagot si Lord sa prayer. Matuto lang tayo makipag-usap lagi sa Panginoon. Amen? Oh, the trial. They will lay hands on the sick and they shall recover. Ayun po ito lagi kong sinasabi sa inyo. Ang Kristiyano may tanda. Ito yun. Whether it's now, a week, month, year, 10 years, 20 years, 50 years, they will recover. He said so. That is, if they can hold onto their believing. So, gaano man yung katagal? Ito pa ang ibig sabihin dito ng prophet. Kapag nagpipray tayo, maaaring tumagal, pero darating yun. Wala tayong prayer na hindi mangyayari kasi ito, sabi ng prophet. Maaaring ito, 1 linggo, 1 taon, 10 years, pero hindi po ito aabot sa ganoon kasi ang nakita ko sa Bible na tumagal, yung prayer ni Abraham, inabot ng 25 years yung anak. Pero sa atin, dahil magtatapos na ang mundo, mahahawakan na natin ito. Dahil sinabi ng prophet, nasabi niya, if they can hold on to their believing. So, maniwala lang tayo, lahat ng ating ipinagpipray, ibibigay ni Lord yan. Hindi po pwedeng magkamali ito. So, ano ba pinagpipray mo? Darating po yan. Sigurado yan. Dahil sinabi ni Lord, John 14:13, ano man ang inyong hingin sa aking pangalan, iyon ang gagawin ko. Who is Jesus? You see, when you go to praying for somebody, something goes to taking place. There is where we fail. Doon tayo, sabi niya na, nabibigo. Friends, not praying. Prayer is the keynote. Ask, and you shall receive. You have not because you ask not. Kaya wala daw kayong tinatanggap. Hindi naman kayo humihingi. Ay, pastor, nag-pray ako, humingi ako. Humingi ka, pero ang inaasahan mo, tao. Although pwedeng gamitin si Lord, ni Lord ang tao. Pero wag tayo sasandal sa tao. Katulad ng sinasabi ng science. Diretso ang bagyo, Pangasinan, sa tao yun. Pero kung sa Diyos tayo naniniwala, wala pong bagyong darating dito. Hello? Amen. Maliban na mga kapatid. Baka kayo, ang iba sa inyo, darating ang yun ang problema. Kasi ini-expect mo palang darating. Sa isang mananampalataya, nag-pray ka na, iyon ang paniwalaan mo. Hindi yung isip yan, isip. Kasi ang isip, mandaraya po ito. Pag nag-isip ka na, baka dumating O yan. Pero sa isang mananampalataya, huwag mong isipin yan. Nag-pray tayo, iyon ang paniwalaan mo at iyon ang mangyayari. Amen. You ask not because you believe not. Kaya ka pala hindi nananalangin kasi hindi ka naman naniniwala. Ask. Abundance. Ano na pag tayo humingi? Ano yung abundance? 5 piso? 10 piso? 1,000? Abundance na yon? 1,000? 2,000? 5,000? Milyon! Or, kung maaari, trillion na eh. Kasi napupunta lang naman sa kongreso yung trillion eh. Sa bulsa. Pag-pray kaya natin yung ibigay ni Lord, yung pera nila, no? Para magamit siya tama. Sabi niya, ask and believe that you receive what you ask for.
So pag tayo humihingi, sabi rito, past tense po ito. Ayan. Believe that you receive what you've asked for. Ayun, past tense po yung ask. Ha? Ibig sabihin, pag humingi ka, siguraduhin mong natanggap mo na yung hinihingi. Para pag hiningi mo, parang nasa kamay mo na. At kung habang wala pa yan, basta sigurado darating yung hinihingi mo. Kaya, sakit. May nararamdaman ka. Nag-pray ka ng sincero. Sigurado yun. Kung ikaw ay sumasampalataya, nagkagaling ka. Kahit hindi ka pumunta kay pastor. Dahil ang hinihingi, ang nilalapitan ko para gumaling kayo, si Lord. O kung ikaw nagdirekta na, pwede ba yung pastor? Yes. Dahil sinabi ng Bible yan, mananampalataya, may tanda ng kapangyarihan. Okay? Then hold on to it. Panghawakan nyo na ito. Ha? Don't leave it. Ayun. Huwag niyong iwanan yung prayer. If it's a promise in the Bible, yes. Pangako ng Biblia. And it's been revealed to you that God is going to give it to you. Hold to it. Hawakan nyo na. Sigurado yun. Amen. Brother Pacific, pinanghawakan mo na ba? Magaling ka na? Tapos na. Yun namang hinihintay ni Lord. Panghawakan mo yan. Si Lord, mabuting Diyos, pinagaling na ako ni Lord, wala na akong sakit. Kaya ang kilos mo rin, nalangin kang wala ka ng sakit, pero ang kilos mo, niluluko mo sarili mo. Pag sinabing magaling ka na, malakas, hindi kumilos ka, magaling. Hindi yung lulugo-lugo ka. Ha? Sabi niya, that God is going to give it to you, hold to it. Panghawakan nyo na, magaling ka na. Okay. Dalawa na lang. Questions and answers. Number 4. Ito po ang sabi ng prophet. Nainip na ba tayo? Ba't dalawan? Hindi pa. Ibig sabihin yung iba, nainip na. I believe with all my heart that it's written in the scripture that no food should be received without it be received with thanksgiving. Hello? Ano po sabi? Kung tayo'y kakain, hindi pwedeng hindi ka manalangin ng pasasalamat. Ganun ba tayo? Or, pag kakita ng pagkain, okay, sabi niya, no food should be received without it be received with thanksgiving, for it's sanctified by the word of God and prayer. Ayun. Paano kung may lason yun? Pero kahit may lason yun at naipanalangin mo, mawawala ang lason. Sinabi po yan ni Paul sa 1 Timothy chapter 4, 1-5. Okay? Sabi niya, for it's sanctified by the word of God and prayer. See, if you eat it, say, Lord Jesus, you prepare the food for me. Now with faith, I sanctify this. Ayun. So ikaw din pala ang maglilinis doon sa kinakain mo. Lord, linisin mo itong pagkain ko. Kaya kahit may lason man yun, dahil gusto kang lasunin ng kapitbahay mo, hindi yan tatalab. Yung mga inggit sa'yo. Sabi niya, with faith, I sanctify this food to the strength of our bodies, then eat it. For in all we do is by faith. Last. Okay, so last na po ito. Mahaba pa po. Harvest time. What is iniquity? It's something that you know that's right and you concede it and won't do it. Ano raw yung iniquity? Isang bagay na alam mong tama
ayaw mong gawin. At ang prayer po, tama, mali. So pag hindi mo ginagawa, you are doing iniquity. Amen. When you know that the Bible teaches a certain thing and you won't do it, that's iniquity. And David said, if I hide iniquity in my heart, God will not even hear my prayer. So kung meron daw tayong iniquity, kahit kaunti, hindi makikinig si Lord sa prayer mo. So ibig sabihin, once na tayo nagpipray, cleansing, repentance, maglinis tayo. Kasi, tingnan nyo, last na po ito. Dito po tayo sa Matthew. Matthew chapter 6. Umpisa natin sa verse 9. May tumpak na prayer. Okay, ano po ang sabi diyan? Sa Matthew chapter 6. Okay. Matthew 6. Verse 9. Sundan niyo po Sabi po ng Panginoon, si Lord po ito. Sa 6 muna, verse 6. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. So pag tayo po ay mananalangin daw, mas maganda kung kayong dalawa lang ni Lord. Kaya ang dito, pasok ka sa iyong kwarto. Ikaw lang. Okay? Ayun. 7. But when ye pray, use not vain repetitions. Ang tinutukoy dito ni Lord, yung mga rosaryo. Sa prayer, hindi rosaryo. Na, sabi rito, paulit-ulit. Sa rosaryo nga naman, hindi ko alam, sa rosaryo, ito si Brother Fidel, nagro-rosaryo dati yan Ilang ama namin, Brad? O, biro mo yan? 100? O, ay yung kasunod nun, Virgin Mary. O. So, paulit-ulit. Ngayon, ang alam kong, halimbawa, tao kausap mo, inulit-ulit-ulit mo, kung bingi. Yung kausap mo bingi, ulitin mo, bingi. Pero ang Diyos ba bingi? Iniisip mo palang alam na ni Lord So, hindi yung paulit-ulit parang memoryado ba? Abagan yung Maria, napupurong ng grasya. Memoryado. Ang prayer galing dito, nagmamakaawa ka sa kausap mo na si Lord. So, kaya sabi niya, repetition. Walang kabuluhan paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Okay, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. So yun po ang iniisip nila sa dami, pero mo nga naman, 20 ama namin, 20 Ginoong Maria, 20 ako sumasampalatay. Ang alam nila, sa dami, makikinig si Lord. No. Si Lord, kung tapat sa ating puso ang pagsasalita, iniisip mo pa lang, sasagutin ka ni Lord. Kung katapatan, prayer. Pero kahit anong ulit mo, kahit 20,000 ama namin, hindi ka pakikinggan ni Lord. Kung hindi galing sa puso mo ang prayer mo. Ano pa? Huwag nga kayong magsigaya, huwag daw tayong gagaya sa kanila. Sapagkat talastas na, katulad ng pinuntahan namin ni Brother Fernando,
Manawag. Bible study kami roon. Nung pangalawa sanang punta namin doon, tinik si Brother Fernando. Sa susunod na Sabado na niya kasi may darating ditong padasal. O, magdadasal daw yung mga kaparian doon. Eh, ang sabi kanina, bukod sa relationship, father and son, which art in heaven. So siguraduhin mo na ang Diyos na tinatawagan mo, tagalangit. Kasi maraming tumatawag, ang Diyos nila nandiyan sa dingding. Oh, may drawing na Diyos, may rebulton Diyos, may ano pa? Hindi po yan Diyos. Kaya tinuturo dito ni Lord na yung Diyos na tatawagan nyo, tagalangit. Pangatlo, hallowed be thy name. Sambahin. Ang alin? Rebulto? Larawan? Ang sasambahin mo raw yung pangalan. Bakit? Ang Diyos ay Espiritu. Masasamba mo lang ang Diyos. Espiritual. At hindi po siya nakikita. Kaya kung ang Diyos mo nandiyan sa dingding, makikita mo yan. Ang Diyos hindi po siya nakikita. Ano pa? Thy kingdom come. So ano yun? Sa mga nananalangin, kailangan pagharian ka lagi ng Diyos. And next, ito ang pinakamabigat. Thy will be done in earth as it is in heaven. Sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, ganon din sa lupa. Ibig sabihin, kung ano, kailangan marunong kang magpatawad sa kapwa mo. Dahil, kung hindi kayo marunong magpatawad sa 15, but if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. O paano ka pakikinggan kung hindi ka pa napapatawad? So kaya nga dito, kaya pala inutos ni Lord, pati kaaway ibigin. Dahil kung hindi tayo nagpapatawad, huwag kang umasa makikinig si Lord sa prayer mo. So yan po ang ating mensahe, prayer, at ulitin ko mga kapatid, higit ito nating kailangan ngayon dahil sa mga kaganapan ngayon. Maging prayerful tayo lahat. Saan ka mang bahay, saan ka mang lugar, kung tayo po ay nagkakaisa na nanalangin, nakikinig po si Lord. At ito na po yung panahon na pinakamapanganib na panahon. Pero, tandaan niyo po ito, na ang Diyos kasama ng mga mananampalataya. Nasa third coming po tayo ngayon. So, buhay na po ito. Kaya, lagi po nating tatandaan, ang Diyos ay lagi siyang nakikinig sa mga lumalapit sa Kanya at nagmamahal sa ating Panginoon. Awit tayo.